Lord. Hallelujah! Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Siguro po I will invite everyone to just i-occupy na lang natin yung mga nasa harapan para closer. Yan. Sinong excited? Excited sa gagawin ng Panginoon. Actually, excited ako sa ginawa na ni Lord sa buhay natin sa taong 2024. Amen. So patapos na po yung taon, gaya ng sinabi po ng ating worship leader kanina, Sister Jen. So patapos na po ang taon. Amen. But as we end the year, alam nyo, mas maganda po that we end the year with a bang. Amen. So when we end the year, tatapusin natin ang taon na kung paano tayo excited dumating ang taon ng 2024, patapos na po tayo. So let us honor God. Amen. So tayo po yumuko at manalangin at just welcome His presence, i-enjoy natin. Let us linger in the presence of God. Andito na siya eh. Naramdaman na natin siya. So let's just enjoy the presence of God in our midst. Heavenly Father, we thank you for your great love. We thank you for, Lord, the freedom to worship you in this part of the world. Thank you, Lord, na pag Friday, we have our day offs, O God, and we can gather and lift up your holy name, O God. Lord, parang hindi na rin kami nalayo sa Pilipinas kasi sa Pilipinas we're worshiping. O yung mga iba nga, hindi sila nag-worship nung nasa Pinas sila. But then here, Lord God, you encountered them and you brought them in the church to belong and to know how great your love is at naka-fellowship namin sila. Lord, salamat, O Diyos. And right now we ask for the cleansing blood of Jesus Christ to cleanse us from all unrighteousness. Lord, itago mo ako, Lord God, with the precious blood of Jesus, Lord God. Lord, na ang makita sa akin, O God, ay yung cleansing blood ni Jesus, Lord God, so that I can, Lord God, represent, O God, Lord, your word na aking isi-share, O God. Lord, dalangin po ng bawat isa sa amin na ikaw po ang manguna upang mapakinggan namin ang iyong salita para sa amin sa araw na to. Lord, we thank you for your goodness. Lord, ikaw po ang patuloy na maranasan po ng bawat isa. Lord, we came here in this door with a different state. Lord, lalabas kami, empowered, strengthened, O God. At Lord, naka-receive kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang salita. Lord, salamat. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sino excited? Kapag salita ni Lord, excited ako. Amen. Kapag salita ng Panginoon, excited po ako. So, ang topic po natin ngayon, thank you Lord for 2024. Amen. Sino sa inyo thankful pumasok ang 2024? Sino excited maraming nangyari sa 2024? Amen! Hallelujah! Woo! Napakabuti ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Flashback tayo, ano bang nangyari sa'yo ng 2024? Amen. So mamaya, pag-usapan natin yan. 1 Peter chapter 2, 9-10. Basahin po natin. Hallelujah! But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon. Actually, ito po ay mensahe po para sa mga Israel, pero alam niyo po ba na tayo po ay mga grafted in, tayo po ay mga adopted. Amen. Kaya kiniklaim ko din po ito para sa atin ngayon. We are a chosen generation. Amen. Hallelujah. Woo! Sabi mo sa katabi mo, chosen. Pinili po tayo. Alam niyo po ba na Jesus Christ, yung cross na nasa likuran po natin, yung kamatayan po ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin.
Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. You are a chosen generation. Bakit nandito tayo sa panahong ito ngayon? Alam nyo, binigay ni Lord itong generation natin na to, alam nyo? At dinala pa tayo sa Bahrain kasi may plano si Lord para sa ating lahat. You're a chosen generation. Amen. Bakit hindi tayo pinanganak noong panahon ni Jesus? Bakit hindi tayo pinanganak noong mga panahong, bakit ngayon? May plano si Lord sa ating lahat. Amen. And I know. Let us claim this verse, for we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag po tayo ng Panginoon, hindi para manahimik. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-proclaim. Sabi mo mag-proclaim. Ano ibig sabihin ng proclaim? Proclaim po. Proclaim mo, kumbaga sa anos, ang tawag dito, ihahayag mo, hindi ka mananahimik. Amen. Kaya once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag ng Diyos, anong gagawin mo? Mananahimik ka pa ba? You will proclaim. Amen. You will proclaim. Ipapaalam mo sa buong mundo, i-declare mo sa buong mundo, binago ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. You were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Amen. Alam nyo, dahil tinanggap natin ng Panginoon sa ating puso, we obtained mercy. Amen. Ang sarap. Sino ini-enjoy ang presence ni Lord? Sino nagpapasalamat sa kaligtasan na binigay ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Sino excited sa ginagawa ng Panginoon? Sino excited sa ginagawa ng Panginoon? Sino excited sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya? I'm so excited sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Kaya po ako naglilingkod sa Panginoon, kaya tumugon ako sa pagkatawag ng Panginoon. Alam ko meron pa dyan sa inyo tinatawag ng Panginoon, hindi lang tumutugon. Amen. Pero alam nyo, once na tinawag ka ni Lord, tumugon ka. Bakit? Hindi matatawaran yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Are you with me? Hindi matatawaran yung ginawa ni Lord na pagliligtas sa buhay natin. Dati tayong makasalanan. Kilala niyo sarili niyo kung ano yung kayo, ano kayo at your worst. But Jesus found you at your worst at dinala ka niya sa kagilagilalas na liwanag niya. Amen po ba? Kilala mo yung sarili mo sa lahat ng worst na meron ka, yung alam mo na walang iibig sa'yo ng totoong tulad ng Panginoon, pero inibig ka niya. Amen po ba? Na habang kumakanta tayo kanina, ramdam na ramdam ko. Sabi niya, whom I, that you are mindful of me, that you hear me. Basta dire-diretso yun. Sino ba ako? Sino ba ako na masyado mo akong iniisip, Lord? Na you're mindful of me, that, alam mo yun, ginawa lahat ng Panginoon para sa'yo eh. Sabi mo sa katabi mo, ginawa ni Lord para sa'yo. Ginawa ni Lord para sa'yo. Ginawa ni Lord para sa'yo. Hindi ba nakaka-refresh that feeling na ako, titingin ko pa sa paligid, baka siya, pero ako hindi eh. Hindi. Pero ikaw nga. Sabi mo sa katabi, ikaw nga. Ikaw nga. Si Lord, ganun kabuti, ganun kanya kamahal. Whenever I remember that thought sa buhay ko, alam niyo yun, ang sarap ng pakiramdam. Sometimes tears are falling. Why? Sino ba naman ako? Wala namang perfect sa mundong ito. Hindi man ako perfect. As I stand before you, I'm flawed. Ang dami kong mga kamalian, ang dami kong mga bagay na nagawa. Pero because God chose me, amen? God has chosen me, amen? To represent, alam niyo yun, hindi nga ako karapat-dapat, pero God, in His mercy and His grace, tinawag niya ako para i-proclaim ang gospel, i-proclaim ang good news,
tumayo dito sa harapan. Sabi ko, Lord, how can I lead these people? 50, 60, 70. Alam niyo yun, how, until when ko kayang i-lead ang mga tao na to? Sino ba ako? Pero alam niyo, God chose me. And I know hindi lang ako, ikaw din. Sabi mo sa katabi mo, God has chosen you. God has chosen you. God has chosen you. Amen. Hallelujah. Amen. At sa taong 2024, pasasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya. Maaring ngayon ka lang dadalo, but then you know, kahit malayo ka nga kay Lord, may ginawa na si Lord sa buhay mo sa 2024. Kahit nagpakalayo-layo ka, si Lord faithful sa'yo sa 2024. Amen po ba? Naramdaman nyo ba yung faithfulness ni Lord ng 2024? Meron tayong activity ngayon. Close your eyes and i-process natin lahat ng ginawa ng Panginoon sa 2024. I-process natin lahat ng ginawa ni Lord sa atin. Ano nangyari? January, February, March, April, May, June, July. Maaring wala kayong kalendaryo, wala kayong maalala. Ano na nga ba yung petsa na yun? Kailan nangyari yun? Minsan hindi nyo maalala kung kailan. Pero I want you to know, as you process, napakabuti ni Lord ng January, ganito nangyari ng February. Let's just process in our mind, ano ba yung ginawa ni Lord? It's an inventory of what God has done in your life in 2024. Yung iba ang tagal, hindi nakauwi ng 2024. Amen. Yung iba sa 2024, dumating yung kanyang pag-ibig. Hello. Sa 2024, dumating yung hinihingi niyang break. Dumating yung increase niya ng 2024. Ano pa ba? Dumating yung mga bagay na mga opportunities na inaasam mo ng 2024. 2024 mo na-encounter ang Panginoon. 2024 mo tinanggap si Lord. 2024 ka naka-join sa church. 2024 ka nagkaroon ng desisyon sa buhay mo na, Lord, titigilan ko na ang aking mga ginagawang hindi nakakalugod sa'yo. 24, matindi yung conviction ni Lord sa puso mo. Alam mo na pero nung 2024, dun ka kinatagpo ng Panginoon. 2024, in-expose ni Lord yung maling mga influences sa buhay mo to let go of them. Noon, ayaw mo silang bitawan. You're clinging to them. Pero 2024, pinalakas ni Lord ang puso mo at loob mo. It's time. It's time to cut. It's time to stop. It's time to move on for the glory of God. It's time to live a holy life. 2024, kamusta ang 2024 mo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Or on 2024 mo, ang daming nangyari. Pero alam nyo, sabi sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing but in everything. Anong gagawin mo? By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Sa 2024, balisang-balisa ka, hindi mo alam, Panginoon, 2024, dito natapos ang kontrata ko. Panginoon, 2024, paano na ako? Hallelujah. Ginabayan ka ng Panginoon sa word na to. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Oo, may pinagdaanan ka sa 2024, pero doon ka naging close kay Lord. 2024, doon ka naging umiiyak sa Panginoon. Kasi sabi mo, Panginoon, di ko kaya itawid ang 2024. Kakaumpisa pa lang ng taon, naka-receive ka na ng mga hindi magandang news sa buhay mo. Pero alam nyo, napagtagumpayan mo yon. Bakit? Kasi naging prayerful ka. At kahit hindi mo pa natatanggap, thankful ka na. Amen po ba? Kahit hindi mo pa natatanggap ang prayers mo, dapat may pagpapasalamat ka na. Amen po ba? Naalala ko nung, anong taon ba yon? Hindi ko na maalala pala kasi tagal na yon. I took my exams, CPA exams ko. Pangalawang beses ko na yon. Nagkasakit ako before ng exam, so definitely bagsak ako sa exam ko. So, parang
nalulungkot na ako noon kasi bagsak ako sa board exam. Hindi po madali ang CPA board exam. So, bumagsak ako. Dahil nagkasakit muna ako bago ako nag-take ng exam. Namaga ang buong katawan ko, hindi ako makahinga. Bagyo po kasi, sa Bagyo kapag malamig, may nangyayari, kami, ewan ko lang, namana ko yata sa tatay ko na kapag malamig, nagpapantal ang buong katawan ko, pati dibdib ko, hindi na ako makahinga, exam kinabukasan. So, hindi po ako pumasa. But then, alam nyo, yung hindi ko pagpasa, naka-receive ako ng message. Inel, gusto mo bang pumunta sa Bahrain? Ganito ang package, ganito ang sahod mo, may savings ka na ganito, pwede ka magpadala sa pamilya mo. Kaka-receive ko ng aking resulta ng, hindi ko pa alam ang resulta pala. Sinabihan na ako, yung pala na naginip si Pastora na babagsak ako sa board exam. So bago pa ma-receive yung result ng board exam ko, sinabihan na ako na gusto mo ba pumunta sa Bahrain? Eto pa. So sa madaling sabi, bago dumating ang resulta, nagpo-process na ako ng passport ko. Total, nasa Baguio naman ako, doon ako pinanganak, kinuha ko na yung birth certificate ko, sa Tuba ako pinanganak eh. So kinuha ko na yung birth certificate ko. So sa madaling sabi, habang lumalabas ang board exam, tumatakbo naman ang papel ko para sa passport ko. So alam niyo yun, nakakalungkot kasi hindi yun ang inaasahan ko. Ang inaasahan ko, papasa ako. Pero hindi ako pumasa. Kaya lang, hindi man ako pumasa, nandito naman ako sa Bahrain. 17 years na po ako dito sa Bahrain. Sabi ko, minsan yung hindi maganda na nangyayari sa atin, it might be our failure, pero may magandang plano si Lord. May twist, may divine twist ang Panginoon. May kinausap na si Lord, hindi nakatulog. At kinausap na ni Lord na i-process, kumbaga, i-offeran ako ng Bahrain, i-offer na tong Bahrain sa akin dahil babagsak daw ako. Hindi ko alam yon, pero siya nagkwento sa akin. She heard and she received a message from the Lord na ako'y malungkot dahil hindi ako papasa. So, in-offer na agad ang Bahrain sa akin. The Lord loves you so much. Amen. Minsan may mangyayaring hindi maganda pero inabatan ka na ng Panginoon, meron ng ginagawang pagsalo si Lord sa'yo kasi mahal na mahal ka niya eh. Are you with me? Do you understand what I'm talking about? Minsan yung trabaho na wala, pero may sasalong mas malaki pala sa'yo. Amen po ba? Sino may pinagdadaanan? Nakala mo parang dark na siya. I'm telling you, higit pang mainam ang ginagawa ng Panginoon. Amen. Kaya anong gagawin natin? Do not be anxious for nothing. Huwag kang magiging anxious sa mga bagay-bagay sa paligid mo, sa nangyayari sa'yo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Thanksgiving pa din. Thank you, Lord. Hindi ako pumasa pero may maganda kang ginawa sa buhay ko. Hallelujah! Amen! Hallelujah! With thanksgiving, present your request. Amen! Let your request be known to God. I-present mo lang, Lord, ito yung kalalagayan ko ngayon. Medyo malungkot ako kasi ganito yung sitwasyon. But present yourself before God. Be honest kay Lord. Kasi alam naman ni Lord, kahit hindi mo pa sasabihin, be honest sa Kanya, Lord. Ito yung nararamdaman ko. But then I trust you, may ginagawa ka. Pansamantala lang to. This is just a temporary situation. But I know you are doing great things in my life. Hindi ko pa nakikita pero may ginagawa ka na. Amen po ba? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Alam niyo po ba na kapag ka ikaw nanalangin, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Amen? And gugwardyahan niya yung puso mo para hindi ka nagtatampo sa Panginoon. Hindi ka nag-iisip, hindi yata napapakinggan ng Lord ang panalangin ko. Bakit ito yung gusto kong mangyari, hindi nangyayari? Bakit iba yung taliwas sa gusto kong mangyari, ang nangyayari sa buhay ko? Papangit ng papangit. Hello? Hindi siya maganda. May naalala po akong kapatiran natin. The first time na nagka-baby po sila, they prayed for it. Tapos nung nagka-baby po sila, namatay yung bata. Nakunan. They spent a lot. Nadurog silang mag-asawa.
Pero alam nyo, right after that, God gave them a gift, and that child is a very smart. Hakot award po siya sa mga awards po niya. Hakot lahat ng mga uh, awards dito sa Philippine school siya nag-aral. Hakot niya lahat. Ngayon nag-for good na sila. Pero I want you to know, hindi yun ang first baby. Yung first baby nawala. Parang ang lungkot-lungkot nila, paano nila haharapin ang buhay kasi sobrang masakit para sa kanila na nawalan sila ng anak. Pero the Lord's plans are better than our plans. At yung panghihinayang natin, yung magtatampo ka kay Lord, Lord, bakit mo kinuha? Pero kinuha pala ni Lord, may best pang hinihahanda ang Panginoon. Amen po ba? Pag nabobroken heart tayo, Lord, bakit mo kinuha ang sakit? May inihahanda pa si Lord na the best. Amen! Amen po ba? Grabe si Lord. Kaya nga kapag nananalangin ka, gagwardyahan niyo Lord ang puso mo, ang isip mo. Kaya huwag kang mawawala kay Lord kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. Huwag mawawala. Sabi mo sa katabi mo, huwag mawawala kay Lord. Pag may nangyayaring hindi maganda, huwag nagtatampo. Ayoko nang mag-church kasi ayoko na mag-church kasi hindi naman binibigay ni Lord yung hinihingi ko. Kasi nga, hindi ikaw ang magaling, si Lord ang magaling. Amen! Hallelujah! Kaya alam nyo, nakaka-bless. Hospital visitation din po natin yun Produkto ng hospital visitation, binata, nag-asawa, nagkaanak, and then yun nga, nakita natin, Hakot Award pa yung bata. Amen. Naaalala nyo kung sino? Si Brother Leo. Diba? Hakot Award yung anak niya hanggang ngayon nasa Pilipinas. Hakot pa din. Lahat halos na nakikita ko sa Philippine school, laging siya yung bida, siya yung nakaka-bless Sabi ko, Lord, kumbaga, nakita ko yung progress, nakita ko nung napasyalan sa hospital, nung nagkinasal, nung kasama pa namin sila sa renewal of wedding vow nila, nakaka-bless. Amen. Ako naman, I just want to share with you, ito, I give God the glory. Itong 2024 ko, inuna ko na yung sarili ko kasi yung project nyo yun, assignment nyo. Ako naman, ng 2024, I just thank God. January, nakabalik po ako safe and sound. Galing po ako ng Australia. Tapos January, na-meet ko po si Dr. Paul I. and si Dr. Ruth. Nagpunta lang sila dito, Ordinary Friday. Alam niyo po ba, hindi ko sukat akalain, isa po siyang anointed na couple from Vietnam na itong si Dr. Paul ay dati siyang witch doctor. Mataas ang kanyang posisyon sa mga witches na nakakilala sa Panginoon. And ngayon, buong mundo iniikot niya para i-preach ang gospel, lalo na sa mga dati po niyang mga, ang tawag doon sa relihiyon na yon sa Vietnam? Buddhism. So, mataas din ang posisyon niya sa Buddhism. Pero sabi niya, na-try niya lahat, witch doctor siya, Buddhism, pero Jesus Christ lang ang tunay na Diyos. So, buong mundo, dinadala niya yon. And na-meet ko sila, they even had a photo with JCSGO. Ordinary day lang po, pero naging kaibigan ko siya sa Facebook, nakita ko how mighty ang kanyang ministry. Alam nyo, hindi ko sukat akalain na na-meet ko yung tao na yun, binigyan niya ako ng libro niya, sinulatan pa niya. Tapos, kumbaga sa hindi ko alam na yung mga taong nami-meet ko napakatataas pala ng mga, alam mo yun, sabi ko, Lord, minsan biglaan na lang, imi-meet ko lang sila, pero why? Because the Lord is just telling me na etong mga tao na to pinapamit ni Lord sa akin or hindi ko alam kung anong purpose. February naman, nagkaroon tayo ng couple seminar. Na-enroll po ako sa isang Bible school which is a turnaround sa buhay ko kasi malaki yung natututunan ko dito. March, na muntik akong sa Russia, dapat ako papunta pero dinala ko ni Lord sa Georgia. Na naging bisita natin si Evangelist Alex Parkinson's and team na ito din malaki po ang ministry nila. Alam niyo, malumanay lang siyang magsalita.
Pero pinapanood ko yung YouTube niya, nabibless ako sa ministry niya. He's very humble. Pero nung nag-attend po siya sa atin, yung team nila napaka-gentle people. Kumbaga sa nabibless ako dahil kahit nga yung private conversation namin, nakikita ko yung anointing niya even sa pagme-message niya. Sabi ko, dinadala ni Lord sa church natin, hindi natin alam. Pero mga malalaki po silang mga church na hindi naman natin kilala. Pero anointed sila, ang lalaki ng mga gawain nila. Tapos dito, pinapadala ni Lord dito sa atin just to minister and then alis. Nabibless lang po ako na God is really has chosen us. Sino tayo, di ba? Who am I that you are mindful of me? Sino, ano ba ang J says you? Maliit lang tayong grupo, pero nakatago pa, hindi man tayo masyadong Pero the Lord just handpicked our church para dalhin yung mga men and women of God na to. Amen. Hallelujah. Si Pastor Joe Angel Gonzalez, pumunta rin dito noong April. Alam niyo yung parang one after the other may pumapasyal, pero alam ko na divine ang tawag doon, divine connection yon. So, nung May na dumating din si Sister Judy Smith, special din yung friendship na binigay ni Lord sa akin through this woman of God. Silang mag-asawa. Nung June, dumating si Pastor Robbie and team. And nagkaroon ako ng financial breakthrough that time. Tinuruan niya tayo how we could minister to the sick. Very powerful ang ministry ni Pastor Robbie. Actually, the reason why I flew to Saudi nung nakaraang buwan, kasi I want to support the ministry ni Pastor Robbie kasi nakaka-bless yung ministry na ginawa niya. And malaki po yung ministry na kinabibilangan po niya. And natutuwa ako na tayo ulit ay nag-host sa kanya. Ilan lang ang Fridays nila dito, minsan isang Friday lang, pero napupunta sila sa atin. Are you with me? I'm thanking God for all this divine. Ang tawag ko dito, divine encounter, divine appointment. Kasi may ginagawa si Lord sa atin. Noong July, noong August, binigyan ako ni Lord ng break. Kasi binigyan ako ng financial breakthrough ni Lord ng June. So, nakauwi ng Pilipinas, napunta ulit ako ng Australia, na-meet natin yung kapatiran natin na si Brother Robert sa Sydney. It was a divine meeting. Ang daming confirmation ni Lord sa akin through this couple. Nakapunta ako ng New Zealand, na-fly pa ako ng Bacolod. First time ko mag-fly ng local kasi hindi ako lumilipad. It was 12 flights in less than a month. Nakakalokang lipad yon. Di ko na ulitin yung ganun. So maiksing panahon lipad ng lipad, nakakapagod po pala. Pero alam nyo, that's break. And that is financial breakthrough. Alam nyo, lahat ng travel ko na yon, it has been paid for. Bakit po? Yung mga taong nagturo po ako, nagminister po ako, they sow seeds in my life. Kaya lahat ng ticket ko bayad. Amen. Bawat ticket ko, bawat punta ko, may nag-aabot sa akin, na-bless sila, na-empower sila. So, lahat ng ticket ko na yon binayaran ng Panginoon. Hallelujah! September, binalik ako ni Lord sa dati kong trabaho kasi wala akong full-time, hindi ako full-time ng isang taon. Pero September, bumalik yung aking trabaho. Praise the Lord. October, yung anniversary natin. Sino na-bless sa anniversary natin? Grabe si Lord, diba? Grabe talaga kasi ang laki ng kinaharap nating financial ng anniversary natin. Na doble tayo sa mga gastusin pero pinrovide ng Panginoon. Amen po ha. Grabe si Lord. Amen. At nung November nga, ayun nga, pumunta ako ng Saudi at may ministry ako. Alam niyo, yung ministry hindi kailangan madami. Isang tao lang na minister mo, you did what God wants you to do. May isang tao na minister ako and alam ko sa puso ko na yun yung assignment ko nung pumunta ako. Alam niyo yun? Minsan kailangan mong pinapadala ka ni Lord sa isang lugar, may ikakatagpuin ka lang na isang tao. So, I tell you, bawat lakad, bawat natin, ang tawag doon divine appointment. Minsan may ginagawa ka, akala mo walang epekto yung ginagawa mo, pero sumusunod ka sa Panginoon. Once sumunod ka kay Lord, may nangyayari.
Isang buhay na mabago, that's something. Sabi nga sa kalangitan, kahit isang kaluluwa makakilala sa Panginoon, nagre-rejoice ang buong kalangitan. Amen. Kaya napaka-importante, whether madami kang na-impact or iisa lang ang na-impact mo sa iyong ministry, glory to God pa din po. Kasi you are contributing, depopulating hell and populating heaven. Alam niyo yun? Kasi kinaagaw mo sila mula sa papuntang impyerno, papunta sila sa maling eternal damnation. Dinadala mo sila sa kagilagilalas na liwanag ng Panginoon. Are you with me? Amen. Kaya nga, isipin po natin kung sa taong 2024, meron na tayong naakay na kaluluwa sa Panginoon. Patapos na po ang taon. Kung wala pa po, meron ka pang nalalabing ilang araw para magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. 1 Thessalonians 5:16-18. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Ito natutunan ko bilang Kristiyano na tinanggal ako ni Lord sa pagiging malungkutin. Noon malungkutin ako, pero binigyan ako ni Lord ng joy. Joy na overflowing. Na alam mo yung kaunting bagay lang parang natitikil na agad ako. I'm just so rejoicing kahit ano yung sitwasyon. I rejoice because ito ang kalooban ni Lord sa atin na maging masayahin. The joy of the Lord is our strength. Amen. Gusto din na masayahin ng Diyos natin. And so He wants us to rejoice always. At kapag may problema, anong gagawin mo? Pray without ceasing. Amen. Hindi pa ba nangyayari? Ipag-pray mo. Don't stop. Don't stand there. Pray something. Kapag may hindi pa nangyayari, ipag-pray mo. Ako po habang nagmamaneho ako, pinagpipray ko. May nilalagay sa Lord sa akin na thought na mga problema, I pray for it. Wala akong magawa sa sitwasyon. I have to pray. Amen. Pray without ceasing. At pag hindi mo pa natatanggap yon, magpapasalamat ka na. Kaya nga, in everything, give thanks. 2024, hindi pa nangyari, give thanks. Pasalamatan mo na si Lord sa lahat ng mga hinihingi mo at mga kumbaga dinidesire ng puso mo kahit hindi pa nangyayari. Pasalamatan mo na si Lord. Sa totoo lang, may plano ang Panginoon sa ating lahat. And so, minsan hindi siya swak dun sa nangyayari sa buhay natin na akala natin, Lord, parang iba na ang nangyayari. But then if you're doing the will of God, if you are in the will of God, at pangit yung nangyayari, huwag kang hihinto. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Magpasalamat ka na kay Lord. Si Lord ang kikilos. He is divine. Amen. Divine ang Panginoon, makapangyarihan. Hindi lahat na nakikita natin ay yan ang the best, yan ang supernatural ang pinaglilingkuran nating Diyos. Kaya yung nakikita mo, hindi yan yun. Higit dyan ang plano ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ephesians 5:18-20. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. Ang debauchery, nilagay ko ng meaning para hindi natin mahirapan pang intindihin. Extreme indulgence in bodily pleasures, and especially sexual pleasures, behavior involving sex, drugs, alcohol, etc. that is often considered immoral. O, yun. Basta yung debauchery, pag nabasa mo yan, immoral yan. Kaya sabi dito, do not get drunk with wine, for that is debauchery. Hindi nakakalugod sa Panginoon at ililid ka pa niya sa maraming immoral na bagay. Amen. Amen po ba? Dapat wala na ditong umiinom. Amen. Wala na dito naglalasing. Tabi-tabi po. Lalo na mga ministers. Nais ko po kayong sabihan na hindi allowed tayo na tayo ay naglalasing on an ordinary day. Tapos on Friday, nagpe-play ka ng instrument. Hindi po. Amen po ba? Mga music team. Hindi ka dapat nagpapakalasing sa nakakalasing na inumin.
Bakit ko to sinasabi? Kasi may mga napapakinggan ako, wala dito yun sa mga ibang lugar, na on ordinary basis, okay lang yan, mag-inuman sila. Pero on a Friday, they are holy and worshiping the Lord. Sabi ko, paano mo maaatim na lukohin ng Panginoon that you're getting involved, you are drunk, and on an ordinary day, and on Friday, you are the most anointed minister? Are you with me? Live a life that is holy before God. Gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon? Maglingkod ka sa Panginoon, di mo gagawin yung mga hindi nakakalugod. Hindi ka na alipin. Itong katawan na to, hindi na to alipin ng mga bisyo on an ordinary day, and on Friday, tsaka ka lang nag-aayos. Thursday ng gabi, hindi ako pwedeng uminom ngayon kasi bukas magpe-play ako. Are you with me? It's inconsistent of our call. We are temple of God. Amen po ba? Amen. Kaya wala dito yon. Sabi mo sa katabi mo, wala dito yon. Wala dito yon. At kung nandito man yon, at hindi alam ni Pastora, nire-reveal na ni Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So alam ko wala dito yon kasi we love God. Amen. And we want to give God the glory. Sabing ganon, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Night of fire, we will be filled with the Holy Spirit. Ini-invite ko na kayo sa camp natin, Desert Camp sa Sakir. Our goal, not just to enjoy the winter and the desert camp, but to encounter the Holy Spirit. Amen. Kaya let us be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kanina may ano tayo night and day, sabi niya day and night, let incense arise. Sa langit po yon, gano'n, night and day and night. Pero dito pa lang sa lupa, gawin na natin yon, na mag-worship na tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na kahit na may problema ka, worship the Lord. Amen. May problema tayo, alika mag-worship tayo sa Panginoon. Let's just worship the Lord. Alam mo, as we worship the Lord, pumapailan lang sa ere yung ating papuri sa Panginoon. Alam, bumabagsak ang presensya niya. Yung problema mo pala, after all, maliit lang. Minsan pagka problemado ka, lumalaki yung problema, hindi ka na makadulog kay Lord. Pero kapag nag-worship ka, lumiliit ang problema at lumalaki ang tunay na Diyos. Nakikita mo lalong malaki ang Diyos ko at mapagtatagumpayan ko ang aking mga sitwasyon. Amen. So what we need to do, stir up that worship attitude, yung attitude natin na nagwo-worship. What are you playing in your cars? What are you playing? Kung may player kayo. Ako wala akong player sa aking sasakyan. So ang ginagawa ko, ako kumakanta. Nag-YouTube ako, kumakanta ako. Pero kumusta kayo? Anong piniplay ninyo? Let worship arise sa buhay mo. May mga idle time ka, anong ginagawa mo? Let worship arise. Amen. Hallelujah. At hindi man nangyari yung mga hinihingi mo, nagpapasalamat ka na. Giving thanks always. Sabi mo, always. Always. Lahat ng bagay pinagpapasalamat mo. Nadisgrasya ako noong nakaraang araw. Alam nyo, haba ng Facebook, status ko, pinicturan ko yung sasakyan ko, pinicturan ko yung itsura ng sasakyan na nakadisgrasya sa akin, ang haba ng write-up ko. Tapos sabi ko, bakit ako magpo-poste sa Facebook? Isusumbong ko sa Facebook yung sama ko ng loob dahil nadisgrasya yung sasakyan ko. I felt like parang tinakbuhan yung aking sasakyan. Tapos sabi ko, porke ba si Bibi lang ang sasakyan ko at malaki yung sasakyan na, ang dami kong Pero sabi ko, delete. Are you with me? Matapos kong maibuhos lahat ng emosyon ko, bakit ko isusumbong kay Facebook yung nararamdaman ko? Sabay delete. Are you with me? Napagtatagumpayan ko yan. Kasi sabi ko, ano sasabihin ng mga tao? Ay, kawawa naman si Bibi. Ay, si Pastora. Nagpaawa ako. Tapos, alam niyo yan, it will not give God glory. Although sa dulo, Lord, salamat, ligtas ako. Yung mga ganun pa yung poste ko. Pero alam niyo, I was just prompted.
as a human being na nasasaktan, pero sabi ko, Lord, thank you, buhay ako. Kasi kapag napalakas yung ano sa akin, push dun sa sasakyan ko at may sasakyan sa harapan ko, alam mo yun, pero praise God, walang sasakyan sa harapan ko. Tapos talaga ang lakas nung ano sa akin, dahil ano ba naman ang laban ng sasakyan ko sa malaking Silverado. Pero ngayon, lahat ng dumadaang Silverado na gray at saka dark, tinitignan ko maigi. Sabi ko, ito ba? Alam mo yun, masyado akong, tawag din, paranoid, ano? Pero, hindi, iniiwasan ko. Kapag nakikita ko, iniiwasan ko na lang. Pero alam mo yun, natutuwa ako na napagtagumpayan ko yung moment na gustong-gusto kong magalit, gustong-gusto kong isumbong kay Lord at sinumbong ko kay Lord. Pero sa tao, hindi mo kailangang isumbong sa Facebook yung mga nangyayari sa buhay mo. Are you with me? Kay Lord na lang. Tapos, pinigilan ko yung sarili ko, post na eh. Pero sabi ko, Lord, why will I do this? Will it give God glory? Lahat pa kayo, hala, kawawa naman si Pastora. Lord, ipag-pray ko, magkasasakyan na ng bago kasi kawawa na yung sasakyan niya. Alam mo yun, sasabi ko, Lord, you know, minsan maraming nangyayari sa buhay natin na privately, sinusumbong mo lang kay Lord, tapos bigla na lang, because God love you so much, you are chosen, bibigyan ka, and then you can post it to the whole world that God has blessed me with this. Alam niyo yun? Sabi ko, Lord, salamat. Giving thanks always. Nagpasalamat ako kay Lord. Ligtas ako. Nagpasalamat ako kay Lord kasi I know it is a sabotage from the enemy. Sunod-sunod ang ginagawa ni Satan na sabotage. Pero, giving thanks always. Amen. Ano man ang nangyayari sa'yo, magpasalamat ka sa Panginoon. Thank you, Lord, for what you've done. Amen. Giving thanks always. Dahil ito yung dapat na maging attitude ng Kristiyano. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Kapag yan reklamador, lagi na lang nagko-complain. Lagi na lang ang dami mong maririnig sa kanya. Puro mga negative. Hello? Dapat po magkaroon tayo, makultivate natin yung thanksgiving attitude, gratitude. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 15:50-58, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Diretso natin. For this imperishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen. Ang haba ng sinabi. Sa dulo, ang sinabi, huwag kang hihinto, magpatuloy ka, immovable. Bakit? Yung inaantay po natin na pagdating ng Panginoon, yung inaantay po natin in a twinkling of an eye, at the last trumpet, magsasound ng trumpet, ito yung pagdating po ng Panginoon, Lord willing, buhay pa tayo. Pagdating ni Lord, hindi natin alam, bata pa ako, narinig ko na to. Sabi nila, darating ang Panginoon, malapit na. So nagseryoso akong Kristiyano, ayokong maiwan, alam mo yun, gusto ko rapture generation, kaya iniwanan ko ang pangarap ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Praise the Lord, pero maganda naman ang nangyari sa buhay ko. Pero pagdating ng takdang panahon, etong katawan daw na to, papalitan ni Lord. Amen. Immortality na, imperishable na, hindi yung nagkakasakit, hindi yung, are you with me? Ang katawan na to, papalitan na ng Panginoon. At ma-overcome po natin, sabing ganun, death,
is swallowed up in victory. Ibig sabihin yung kamatayan, hindi end po ang kamatayan. Amen. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Asan ang kamandag ng kamatayan? Panginoong Hesukristo mismo na overcome niya ang kamatayan. He resurrected. Amen. Kaya nga alam nyo, sa ating buhay Kristiyano, maraming problemang dumadating pero magpapatuloy tayo. Sabi niya, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpatuloy ka lang kapatid. Huwag kang hihinto. Huwag mong iisipin na parang wala lang naman, walang kwenta yung aking paglilingkod. No. Ipagpatuloy mo lang yan. Kasi ang sabi sa 58, which is ito importante, ito gustong gusto ko to, na tayo'y steadfast, immovable, lagi tayong nag-a-abound sa work ng Panginoon. May mga pinapagawa si Lord, huwag ka nang tatanggi pa, huwag ka nang iiwas pa sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Magpatuloy ka kasi mabilis na lang to. Your labor is not in vain. Pag may pinagawa si Lord sa'yo, sabi nga ganun sa Bible, Lord, ililibing ko muna yung aking patay. Ganun. Lord, ano muna? Ang dami mong excuses. Ayaw mo maglingkod sa Panginoon. I'm telling you, malapit nang dumating ang Panginoon. Maglingkod na tayo. Always abounding in the work of the Lord, for your labor is not in vain. Hindi nasasayang lahat ng ating mga pagpapagal. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya po, I encourage you, if there are opportunities to serve, maglingkod ka. Amen. Maglingkod ka. Ipaglingkod mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kung 2024, hindi mo pa naibigay ng todo yung paglilingkod mo sa Panginoon, make it a goal in your heart. Lord, 2025, ipaglilingkod ko ang buhay ko. Lord, mas ibibigay ko pa yung aking best. Amen po ba? As you do your inventory of 2024, may mga bagay ka na pinanghihinayangan na hindi mo nagawa. Gawin mo na ng 2025. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is good. In closing, gratitude is an attitude that brings us to higher altitude. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng attitude na pasalamat kay Lord. Kahit na, pastora, ang na-receive ko hindi po promotion, termination letter. Thank you, Lord. Hallelujah. It brings you to higher altitude. Bakit? Hindi mo alam yung susunod na offer, higit pa, doble, triple pa dun sa mga are you with me? Magpasalamat sa Panginoon. Cultivating the spirit of gratitude in our midst. Amen. Magpasalamat tayo kay Lord. Lord, napakabuti mo. Napakadakila mo. Lord, salamat sa mga ginagawa mo at gagawin pa sa buhay ko. Hallelujah. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. I encourage you to open your heart before the Lord. Close your eyes but open your heart before the Lord. Sa mga nangyari sa buhay mo sa 2024, nangungusap si Lord sa'yo. Alam nyo, minsan ako matigas ang ulo ko. Kaya may mga nangyayari sa buhay ko na it doesn't benefit me because matigas ang ulo ko. And I realize, Lord, patawarin mo po ako sa katigasan ng ulo ko. And then alam nyo, the Lord is good, the Lord is forgiving, and He embraces me. Kasi inamin ko sa Kanya yung katigasan ng ulo ko. Inamin ko sa Kanya na, Lord, feeling ko ako yung magaling, kaya ginagawa ko na yung mga bagay-bagay. But I realized na kailangan kong ipagkatiwala sa'yo lahat, Panginoon, ng mga ginagawa ko. You know, the Lord is slow to anger, but He's abounding in love. So sa mga bagay na mga nagawa natin sa Panginoon na hindi nakakalugod, let us have an attitude na humingi ng tawad. Let us come before the throne of our God na paayos natin yung puso natin. Sa lahat ng mga nagawa natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, let us surrender. Thanking Him kasi
Itinawid tayo ni Lord sa 2024. Despite dun sa mga bagay na nagawa natin, He's always there for us. Hindi niya hinayaan na ang araw ay sumikat lang dun sa mga righteous at yung mga hindi righteous ay hindi nasikatan ng araw. He's always a loving God, waiting for you and me para ma-realize natin how God is good to us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya. Amen. Come before the throne of our God, expressing your thanksgiving. Lord, thank you for embracing me kahit ang dami kong ginawang hindi nakakalugod sa'yo. Lord, thank you for loving me. Thank you, Lord God, na pinaligiran mo po ako ng mga godly men and women of God para paalalahanan ako sa lahat, Panginoon, ng mga kamalian ko, Panginoon. Thank you, Lord God, for the friendship na nakapaligid sa akin. Thank you, Lord, for the community, for the church. Thank you, Lord, for the rebuke na nare-receive ko kapag mali yung ginagawa ko, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga pusong nagmahal sa akin dito, Panginoon, sa church na to. Pasalamatan mo si Lord. Thank you, God, na hindi ako perfect, hindi rin perfect si brother o si sister. Yet, Lord, you put us together in one community so that we learn to pray for one another. We learn to understand one another. Lord, salamat, Panginoon. Hindi aksidente na bawat isa na naririto ay mga, Lord, idinala mo sa church na to. For us, hindi lang para bantayan ang isa't isa, para makita namin kung kailan siya magkakamali. But Father, binigay mo ang bawat isa sa amin para, Lord, i-remember namin sila, bend our knees in prayers, alalayan po sila hanggang makita namin na sila ay naglalakad na ng matuwid sa harapan mo. Lord, we thank you. We thank you in everything. We thank you for this country, O God, na pinaglagyan mo sa amin. We thank you, Lord God, for the freedom of worship sa lugar na to, Panginoon. Lord, kahit nahihirapan yung economy ng bansang to, may trabaho pa din po kami. And Father, we remember this country, Lord God. Lord, hawakan mo ang economy ng bansang Bahrain, O God. Lord, give wisdom, Lord, to the management, to the government on how, Lord God, they will manage, O God, so that our economy will still continue to boom, Panginoon, Lord. Lord, ini-entrust po namin. Salamat sa mga company, Panginoon, na maaring nag-close sila, pero nilipat mo naman kami sa mas magandang kumpanya. Lord, salamat, O Diyos, for everything, Lord. We thank you, Lord God. And higit sa lahat, salamat, Panginoon, na ang church na to ay nagpapatuloy, Panginoon. Mula January, inumpisahan mo to, at hanggang ngayon, Lord, we're still standing by your grace and by your presence, O God. Lord, hayaan mo na ang church na to, Lord God, that spirit of gratitude will be activated and cultivated, O Lord God. And Lord God, patuloy pa, Panginoon, na maging thankful kami for whatever circumstance na dumarating, ikaw pa rin po ang mabigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Because you are powerful, you are miraculous, God. You are able to do, Lord, exceedingly, abundantly, above that we could ask and think for, Lord God. Lord, according to the power that is working in our lives, oh God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. We worship you. We worship you, Jesus. Maraming pong salamat. Sige po, a wave of thanksgiving kay Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Jesus! Dating nasa hospital pero lumabas sa hospital. May pinagdaanan ka, kapatid, life and death, pero iniligtas ka ni Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus, Lord, for 2024. Yung mga iba, maraming nangyari sa 2024. And we thank you, Lord. You are the Lord, the God of this year, 2024, Lord. You open door, Lord God. And when you open door, no one can shut, oh Lord God. Thank you, Jesus. Be glorified and be magnified.
ang taong ito ng 2024. Until, Lord, you cross us over 2025, magpapasalamat pa rin po kami, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Marami pong salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And as we thank you, Lord God, you're bringing us to a different level, oh God. Lord, we're soaring high because we recognize that you are the source of our everything, oh God. We worship you. Kung nandito yung mga pamilya, just go together with your family. Husband and wife, just appreciate one another. Thank God for your husband, for your wife. Kahit lagi kayong nag-aaway minsan, pero the Lord brought you together. Pasalamatan niyo siya. Families, kung wala naman kayong pamilya, yung ka-care group niyo na lang, pasalamatan niyo bawat isa. Kung nagagawan niyo siya, sumasama din ang loob sa inyo, humingi na rin kayo ng tawad. Mag-ayos na kayo. And just appreciate one another. Cultivate the heart of gratitude. Hindi yan perfect, kapatid, pero pagpasalamat mo na rin sa Panginoon. Kasi ikaw din, hindi ka din perfect. Yet the Lord brought you together. Just thank God and thank that member of your family na nandito ngayon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Binabalik natin lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, paggalang sa tanging Panginoon natin na tagapagligtas, na nagmahal sa atin. Amen. At kahit na, or eto lang tayo, pero inisip niya tayo, minahal niya tayo ng todo-todo, ibalik natin lahat ng papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.